At dahil nga bumili kami ng bahay dito sa Indore, biglang bumisita yung father-in-law ko at yung lolo namin dito sa India. Since need kasi nila yung pirma-pirma sa mga papeles at mga para bayarin na din yung mga remaining balance. Gusto talaga muna nilang makita yung kung ano ba talaga itsura ng mga yung napili namin. First time nga pala ng lolo namin na makita yung bahay at ng papa namin since nagpagawa na talaga kami ng kusina at wardrobe para habang wala pa yung papeles ay medyo kompleto na sa baba at hindi na talaga namin lumipat. Since nabenta na talaga itong tinitirhan naming flat, so kailangan na talagang lumipat. So ayun na nga, lolo kasi is sobrang respectable namin sa kanya, yung asawa ko, brother ko, yung papa, at pati ibang relatives. Kaya talagang super taas talaga ng respeto nila. Pero for me, since guro nga yan siya sa kolehiyo, kaya naman talaga sobrang fluent ng English niyan. Kaya minsan nakikwentuhan ko yan sa kanya na para bang hindi niya alam na nagsinungaling kami dati na hindi kami mag-jowa nung unang punta ko dito. Pero at least mabait siya sa akin. Kaloka. Ayun na nga, kinatatakutan nila na baka nga magtanong sila if magkano yung paggawa namin dito at ayun na nga, nagulat sila sa presyo. Kasi mga B, kahit saan ang mamahal talaga, ang dami na namin tinanungan. So, bali, yung kusina namin is 90,000 na. So, around 65,000 pesos sa atin. Hindi naman kami kinabahan doon kasi nga matibay daw at maganda. Pero yung cabinet, balik na balik yung papa ko at lolo. Bakit daw ang laki at ganito? Akala kasi nila is maliit lang, mga around 15,000. Pero nung nalaman nilang 65,000 na pa, why? At parang maging okay nga sila, yung brother-in-law ko nga ay sinabi na ako yung dahilan. Kesyo kwarto ko, gusto ko ganito, mas okay talaga kasi malaki na. Alam kasi nila na if pili ko or ano yung gusto ko ay wala yan sila problema. Kaya naman, ako talaga dinahilan nila dyan. Pahamak mga to. And next niyan talaga ay sobrang late na kami nakauwi. Mga 9 PM na ata to. Hindi talaga kami pwede kumain sa labas or bibili kasi nga yung lolo nga namin ay never talagang kumain na galing labas or anything kahit restaurant. Never. Kaya naman, nagluto ako dyan ng roti, ng sabji, ulam namin. Pero in fairness, alam nyo ba, dito sa India, madalang lang kayo makakita na lalaki na nasa kusina. Pero yung papa ko dito, mag-a-ask pa yan siya if need ko ba daw ng help. So, sobrang close ko nga dyan yung father-in-law ko since marunong talaga yan siya sa English. Na like, teacher ata siya eh. Since marunong talaga yan siya sa English, kaya never talaga ako naboboard or magsa-sign language kami kasi nga marunong sila. Wow, wow talaga. Dahil nga walang hiya ako, sinabihan ko dyan yung papa ko na magbalat siya ng carrot at radish, parang salad. O, di ba inutusan ng daughter-in-law? Nakikita nyo, nasa likod ko lang yung papa ko dyan kasi nga pinabalat ko yan siya. Sobrang pasalamat lang talaga ako sa kanila kasi nga lagi nila akong tinutulungan kahit saan. And isa pa dyan yung brother-in-law ko nga na never talaga gumawa ng kusina stuff kahit maghugas or anything kasi nga ganun talaga dito sa India. Ayoko nga ng ganun. Since nandito na ako at ako yung asawa at ako naman talaga yung eldest, inuutusan ko din talaga yan siya na siya yung maghugas, maghanda ng plato or anything. Anything, magligpit or kung ano-ano pa. Nagpapasalamat lang talaga ako kasi ang ugali nila ay para lang din sa amin dun sa probinsya sa Pinas. Since ako nga yung eldest, need ko talaga magmando din sa kapatid ng asawa ko at wala yan siya reklamo or ano kasi inaalagaan ko yan sila, inaalagaan din nila ako. Madami kasi dito sa India na hindi blessed sa mga in-laws or sa family ng napangasawa, lalo na dun sa babi ko. Diyos ko, hindi talaga siya swerte doon. Masasabi ko na lang na salamat talaga, Lord. Ito yung gusto ko na pagod araw-araw sa trabaho, kusina, linis, sa bahay, yun lang. Hindi naman talaga mahirap manirahan kung may in-laws talaga eh. Kung ang sabi ng iba ay galante yung mga Indiano, pues dito sa amin, sa pamilya ko, ay mga kuripot talaga sila. As in. Hindi naman talaga masyadong kuripot yung asawa ko as long for future talaga and hindi talaga sa luho. Pero masasabi ko na talaga yung ground parents talaga namin ay sobrang kuripot at hindi namimigay ng pera. Pero syempre, as apo nga, sana at least sumuport naman siya, kumbaga. Pero sinabihan kasi talaga siya na maghanap kami ng bahay, tutulungan kami, then nung naghanap kami ng malaki talaga yung bahay, biglang sinabi, wala daw siya pera. Like, what? Andito ako nung sinabi niya. Syempre, yung lolo namin, government employee talaga siya. Tapos retired pa siya, so yung government ay nagbabayad talaga sa kanya. Sa kapos talaga kami sa budget and need din talaga naman i-construction sa city nila ng third floor, then for the rent. Plus, bibili pa kami ng bahay dito sa Indore, so naghati talaga yung budget namin. Around 5 million din talaga yung napiling bahay namin before. Sobrang ganda na talaga nun. Tapos biglang pinaasa lang kami. Simula no, nawala na yung trust ng asawa ko dun sa lolo namin. So after that, naghanap na lang kaming bago na pasok sa budget namin. At ito na nga yung magandang nakuha namin since rush down na binibenta ng relatives nila. Hindi pa to tapos and sa baba lang talaga. So far, maganda talaga yung paligid, malapit sa palengke, airport, malls, restaurant,
restaurant, iba pa, mga hospital, sobrang lapit yun lang. Sobrang mahal din since yung area talaga ay mga mahal, yung mga lupa dito, and yung mga ginamit nilang materyales ay mga branded din talaga. Kaya nag-decide kami na ito na lang talaga. Kasi maganda yung colony and all. Pero pinakita pa din namin talaga to sa lolo namin nung nakuha na namin yung papers and all. And aba, nag-alok na ng tulong. Pero hindi tinanggap ng asawa ko yung tulong na binibigay ng lolo namin na 5 lakh to 10 lakh. Kung sa atin ay 500k to 1 million. Since nabili na nga namin tong bahay and kailangan talaga namin i-renovate kasi first floor lang talaga yung tapos at yung taas walang terrace, papuntang third floor and needed talaga namin i-construction since may malaking aso kami. So ayun na nga, hindi naman ako nang hinayang doon sa pera na ibibigay ng lolo sana. Kasi nga marami pang mga backstory yan sila. Tinanong ko nga yung asawa ko bakit yung lolo binilhan yung isang apo ng bahay. Tapos kayo, sinabihan gawin nyo gusto nyo, magsumikap, ganyan-ganyan, etc. Like, unfair din talaga. May mga favoritism din talaga yung mga lolo-lola dito at mga in-laws. Sabi niya na lang sa akin na ang iba daw, ganyan siguro. Kaya naman, nagsusumikap yung asawa ko at ako or kami. And so far, sigurado, yung lolo, nakikita naman na kaya naman talaga namin tumayo sa sariling mga paa. At mga desisyon namin sa buhay, at kung ano yung buhay namin dito sa indoor. Kung sa akin nga sinabi yun at ibinigay, di sana, syempre, kukunin ko. Charot. Ayan, maghapon kami dyan pagod. Diyos ko. Pero syempre, nung lunch, sa labas kami na kumain. So, nagluto na lang talaga ako dyan ng kanin at noodles, ng panggabihan. At nagustuhan niya nila yung kamote Q. O, diba? Kamote Q lang. Kung mapapansin nyo nga, kami-kami nga lang din eh. Kasi nga, yung mga in-laws ko is nasa Guaylor sila kasama yung mga grandparents namin. So, ang kasama ko talaga dito ay yung asawa ko, kapatid niya, since andito talaga, business nila. And kapatid dyan ng babi ko na lagi din talaga sa video ko. Brother-in-law ko na din talaga yan. Ewan ko kasi ganun talaga yung tawag sa kanila. Brother-in-law, sister-in-law, kahit hindi kapatid. So, yun. Pero every weekends lang yan siya sa amin kasi nga nag-i-schooling pa nga ni. And may friend dyan ng brother-in-law ko na which is dito talaga sa amin titira. Takot na takot dyan yung brother-in-law ko nga na magsabi sa akin or mag-ask if pwede daw. Naghanap talaga yan siya ng tiyempo na good mood ako para sabihin na kesyo yung friend niya nga need mag-course dito sa indoor and wala talagang pera kasi nga bata pa naman. Tapos hindi pa sinusuportahan ng parents. Hay nako talaga ang daming mga iba-ibang problema. So for me, ayos lang naman talaga sa akin as long na mag-contribute or magbayad talaga monthly for the expenses sa food lang. At least sa food lang. Then the rest, tulong na namin. Since ako naman talaga nag-aayos sa kusina and housewife work, kumbaga. So pinayagan ko na din. So bali, 5 months ata yan siya mag-i-stay sa amin. Pero at least mabait na bata. Sinabi din talaga ng mga inos ko na mabait talaga tong bata na to. At tumutulong sa amin sa paglilipat at pag-aayos ng bahay. So hopefully,